Start tayo sa chipset. Snapdragon 8S Gen 3 ang nandito. Yung ganitong chipset mala flagship level yan, pero ang pro sa presyo, nasa category lang tayo na mid-range. So kung sa chipset na usapan, based sa presyo, green flag tayo dito. Number 2, screen. Full HD Plus na AMOLED display ang nandito at 120Hz din para sa refresh rate. So green flag ulit tayo dito. Mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Pros ulit, yung screen to body ratio, ramdam talagang manipis. Same din ng punch hole, maliit na butas lang yan. Number 3, memory and storage. 12256 na variant itong rini-review natin. Sa ngayon, for sale ito ng 14,750 pesos. Pero meron din naman yan para sa 12512, 16512 at 1 tera. Yung memory nito ay Universal Flash Storage or UFS. Green flag tayo dito, mas madaming advantage ang UFS tulad ng low power consumption, mas mabilis sa data transfer, at mas solid versus eMMC. Itong 12GB RAM, meron din yung memory extension, pero dahil 12GB RAM na ito, ay di ko na ito kailangan kasi malaki na naman yung 12GB of RAM. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Na ang Pro, supported ito na 90 watts. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 20%. No full ito ng 39 minutes. Number 5, claims/features. Ito ay rated IP64. Merong IR Blaster, OTG, supported ng 5GHz ng Wi-Fi, Android 14 version, supported ng NFC. Yung fingerprint scanner nito nasa mismong screen. At ang huli, yung screen protection nito ay Gorilla Victus. Number 6, camera. Ito yung sample ng 20 megapixel sa selfie. Sa akin, green flag ito kasi malinaw naman. Itong Redmi Turbo 3, dual camera ang meron dito. Sa main, 50 megapixel sa 2160p at 8 megapixel para sa ultra-wide. Ito ang sample ng pictures. Sa video stabilization, green flag tayo dito kasi meron. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Number 8, dito na tayo sa last part, itong conclusion. Based sa checklist, mas maraming pros versus cons. Number 1 dyan, yung mataas na chipset. 12GB of RAM, tapos UFS na flash memory. Naka 90 watts at maraming features. Manipis na bezels, mas ramdam mo kasing premium pag yung phone mo ay ganyang kanipis. Meron din magandang video stabilization. Tingin ko ang cons dito kasi hindi ito global. Pero nowadays, di na yung problema. Na-installan ko rin nga agad ito ng Play Store. Tingin ko yung walang warranty, yan yung number 1 disadvantage kasi nga hindi ito global. Meaning China ROM or hindi ito intended outside ng China. Pero tulad ng sinabi ko, pwede ito mag-coexist sa mga global na smartphones. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, peace.